Ito yung microwave mga ka-viewers ay hindi ito umiinit. Ngayon bubuksan muna natin kasi ang sabi ng may-ari, may tumingin daw. Hindi natin agad pwedeng isasaksak agad mga ka-viewers dahil nangyara po yun. Kapag sinaksak natin may pumutok, lalo na naka-live tayo. Mahirap po. Subukan muna natin buksan. Ang brand para ng microwave mga ka-viewers ay Kenwood. Kenwood yung brand nyo. Makikita nyo. Nag-asawa ka na, nagkaroon ka ng asawa, Kenwood po ang brand mga ka-viewers. Kenwood. Buksan na natin. Nakita nyo mga ka-viewers? Sabi ko sa inyo mabuti na lang hindi natin sinaksak kasi may tumingin ng iba Ayan Nakikita nyo tanggal na yung wire niya Tanggal na yung wire niya mga ka-viewers Kung isasaksak natin to baka mag-spark ito. Ngayon titistingin natin, i-check upin natin kung anong problema nito, kung bakit hindi siya umiinit. Gagamitan natin siya mga ka-viewers ng analog. Titingnan natin kung may short ba. Ay, kala ko stop toy. Ay, may stop toy. Hello. Hello, stop. Okay na mga ka-viewers, titistin natin. Dito sa kanyang magnetron, ay mayroon siyang pumalo itong kanyang magnetron. Parang hindi niya masyado nakikita yung pagpalo ng tester mga ka-viewers. Kaya sana yung nakikita nyo. Okay, nakikita nyo pumapalo yung tester. Okay mga ka-viewers, titisinan nyo yung magnetron niya. Okay po. Titisterin ko Ayun, pumapalo yung magnetron. Ibig sabihin, okay ito. Ngayon mga ka-viewers, para malaman natin kung okay talaga yung magnetron, yung isang paa nito, ang magnetron, ay kukunik natin yung tester dito, tapos yung isa sa body. Dapat hindi yan papalo. Ilalagay natin sa mataas na resistance. Kung kahit kamay natin yung nag-ground ng ganon, titignan natin kung mayroon bang grounded. Kung makikita nyo mga kabutinting, mga ka-viewers, wala siya pero nag-ground siyang gano'n sa kamay natin pumapalo, pero pag dito wala siya hindi pumapalo, pati yung kabilang tester wala rin, pati yung isa wala rin. Okay, wala siyang palo so maaaring okay ang magnetron na to.
Pupunta naman tayo dito sa gawing baba. Ikakabit muna natin to. Tanggal siya oh. Hindi na lang, hindi natin sinaksak mga ka-viewers. Sinaksak natin, malamang. Ngayon titestirin natin, kung makikita nyo mayroon siyang fuse oh. Mayroon siyang fuse mga ka-viewers dito. May fuse siya oh. Titestirin natin yung kanyang fuse kung buo. Okay? Tawag lang kayo ng tawag, hindi naman pala magpapalog. Hello, stop toy. Hello, baby. Uy, ganda. Uy! Sabay mo mga bata doon. Luka mo na kayo yung roll-up. Yung mga ka-viewers, tatanggalin natin yung ano niya. Dito ka naman doon sa live, huwag ka dyan. Ayun, may live tayo doon, oh. Ito na po yung fuse mga ka-viewers, oh. Tatanggalin natin kung buo ba or o busted. Okay. Itestirin natin mga ka-viewers kung buo yung kanyang fuse. Walang kapalo-palo mga ka-viewers. Ayan. Ito tester. Okay, nakikita nyo sa tester pumapalo ha. Itestirin natin yung fuse. Ayun, wala siyang kapalo-palo mga ka-viewers. So, open ang fuse nito. Ngayon, titignan natin kung yung kanyang kapasitor ay buo pa. Kasi, kung minsan kasi mga ka-viewers, kaya bumibigay ang fuse na yan, ay dahil kung bumibigay ang kanyang fuse, ang dahilan kung minsan, kung sira yung kanyang kapasitor. Kaya titisingin natin ang kanyang kapasitor, mga ka-viewers. Nakita nyo yung tester mga ka-viewers? Pumapalo. So may tama rin yung kanyang kapasitor. Ayun, 100,000% mga kabuting-ting, mga ka-viewers. Sira din ang kapasitor. Ngayon tatanggalin natin yung kapasitor para ma-sure kung talagang sira nga. Kasi pumapalo po siya, oh. Ayan, oh. Ang lakas ng palo, oh. Kahit ilalagay mo siya sa times 1, halos parang 0 siya, oh. Na dapat hindi po yung papalo. Dahil ang kapasitor ay, ang palo niyan, mataas o yung mababa. Pero ito, mababa pa lang pumapalo na. Short po ang kapasitor. Una, putok ito, tapos yung kanyang kapasitor. Tatanggalin ko po yung kapasitor para makita nyo po ng actual at makilala nyo po ano pong itsura ng kapasitor.
Take note mga ka-viewers ha. Pag gumagawa tayo ng microwave, dapat naka-unplug ito. Hindi pwede nakasaksak ito. Dahil pag ito'y nakasaksak, nako, baka kung saan pulutin ang kamay nyo, baka lamunin sa magnetron na ito. Malakas po ang palo niya mga ka-viewers. Galing na yung pan. Sinasa ilalim yung kapasitor. Makikita niyo mga ka-viewers, yung TV umaandar pa rin. Yun. Tanggal ko na yung kapasitor niya. Andi dito sa ilalim, nakakabit siya sa kanyang pan. Tsagaan lang pagtanggal mga ka-viewers, kasi kung hindi ka matyaga, hindi mo matatanggal yan. Yan. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ito yung kanyang kapasitor. Oh. Ito po yung kapasitor ng microwave. Mahaba, mataba, at ang kanyang value ay 0.92 UF. Na dapat mga ka-viewers ay hindi po ito papalo. Dapat, kasi kapasitor po ito eh. Maaring papalo man siya kung sa original na gumagana ay gaganon lang po dapat ang tester natin, oh. Tapos babalik din. Pero ito po hindi po bumabalik at naka-zero talaga siya, oh. Nakita niyo pa ba yung tester? Oh, titesterin ko ah. Ito titesterin ko. Pagmasdan niyo po yung tester. Pasensya na kayo mga kabuting-ting, gabi na kasi. Ang may-ari kasi mamadali din. Ayan. Nakita niyo? Pumapalo talaga siya. Natanggalin ko yung tester ha. O. Diba? Ibabalik ko. O. Kita nyo? O yan. Papakita ko talaga sa inyo dito. Ayan o. Testerin ko ha. O. Ayan. Pumapalo po yung tester niya. Shorted po. Kahit balik na rin. Okay mga ka-viewers. Shorted po ating kapasitor. At isa pang testing nito mga ka-viewers ay lalagay mo yung isa sa kanyang body. Tapos igaganon nyo. Okay? Wala siyang palo. So, ibig sabihin, walang grounded sa body. Ang may problema dito sa may, sa may connection niya talaga ang may problema yung kanyang pumapalo siya. Okay, hahanap lang ako mga ka-viewers ng kapareho nito at ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagtesting ng kapasitor. Alam ko mayroon ako dito eh. Mga ka-viewers, mayroon akong nakita. Oh. Okay, mga ka-viewers. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung buo ba itong kapasitor na nakita natin. Ang value nito ay 1.00. 1.00 ang value. Pero yung kanyang original ay 0.92. So meaning kunting diferensya lang naman ay pupwede pa rin po mga kaputingting dahil kunting diferensya lang naman. At tingin ko gagana rin naman. Okay mga ka-viewers, titesterin natin yung kapasitor na available ko para makita nyo po kung papaano papalo or papalo ba yung buo. Kung buo nga ito okay. Titesterin ko. Nakita niyo mga ka-viewers? Ayan Hindi po gumagalaw ang tester O ididikit ko yung tester O ayan, pumapalo yung tester, di ba? Pero pag nilagay ko dito, ayan hindi pumapalo yung tester, hindi siya pumapalo, di ba? Babalik na rin natin. Okay mga ka-viewers? Hindi pumapalo ang kapasitor na buo. Hindi kagaya nitong kanyang kapasitor ay pumapalo dahil siya ay short. Titesterin natin para makita niyo mga ka-viewers.
Ayun, nakita nyo ang tester ko? Gumagalaw? O, iangat ko ha. O, ibabalik ko. O, nakita nyo mga ka-viewers? Shorted po ang kapasitor. Kaya siguro bumigay ang kanyang fuse. Okay. So, okay na tayo sa kapasitor. Sira ito. At ito na ang ipapalit natin. Ang value ng original niya ay 0.92 UF. At ang available natin ay 1.00 UF. Okay? Okay na rin po yun mga ka-viewers. Kunting diferensya lang kasi kapasitor lang naman yan. Subukan na natin ikakabit. Pero kung makita nyo, yung kanyang fuse ay sira din. Kaya yung fuse papalitan din natin. Okay? Ikakabit na natin tong kapasitor na nakita natin para malaman na natin kung gagana ba ang microwave na ito. Titingnan ko yung fuse niya kung buo. Okay. Yung fuse nitong ating yung ating kapasitor ay buo. Kung makikita nyo, testerin natin yung kanyang fuse. Buo siya, oh. Ayun, makita yung tester, pumapalo. Ayan. Buo yung fuse natin. Kaya lang, hindi naman ito ang itsura ng fuse na nakalagay dito. Kaya, yung fuse na to, yung sa kanya, yung talagang gagamitin. So, tatanggalin na natin to. Tanggalin na natin to. At papalitan natin ng talagang kanya para ma-sure tayo. Okay? Ayan, tinanggal ko na mga ka-viewers. Kasi tapos yung diode niya, tingnan natin kung pareho pa sila ng number. Kasi may diode din yung sa luma eh. Okay. Parang magkaiba sila ng number mga ka-viewers. Yung sa yung sa atin ay CL01, pero yung sa kanya ang number na nakalagay 450 ay voltage. Okay mga kaputing kayo mga ka-viewers, para hindi na tayo mag-isip. Total, ang pagtesting ng diode ay ganito lang, oh. Ipapakita ko rin sa inyo yung pagtesting ng diode para alam niyo rin. Para alam niyo rin mga ka-viewers kung paano testing. Ilalagay natin sa mataas na selection yung tester sa may times times 10. Pinakamataas, kung makikita nyo yung kamay natin pag ginanon natin, oh. Pumapalo yung tester, di ba? O kasi talagang pinakamataas na yan kasi hindi po papalo ang tester kung mababa pa yung tester natin. Kaya pumapalo yan kasi resistance na lang talaga yan. Titingnan natin yung diode kung buo. Ito yung kapasitor ng sira. Tingnan natin kung yung kanyang diode ay buo pa. Ayun, pumapalo siya. Okay? Balik na rin natin. Ayun, walang palo. Yung sa kapasitor sa yung stock ko, titingnan natin kung anong palo. Ayun, same lang, oh, mahina ang palo. Hindi nyo yata nakikita mga ka-viewers, video adjustment tester. Yan, okay na yun, nakikita nyo na. Tingnan nyo itong yung available ko na diode na may kapasitor. Pag tinister mo siya, ayun yung palo niya, oh. Nakita nyo, kunting-kunting galaw lang, oh. Kunting-kunting galaw, yung positive. Pero pag ni-reverse nyo, wala siya, oh, wala. Wala siya, di ba? Ganon din naman yung sa kanya. O, may pa din siyang kunti, pero pag ni-reverse, wala. Ngayon, para hindi naman tayo medyo mag-isip ng kunti, ay yung kanyang diode, yun ang ilalagay natin para sure na tayo. Total, kapasitor lang naman ang naging problema niya. So, yung kanyang diode, yun na lang ilagay natin. Tatanggalin natin yung diode dito sa atin at ilalagay natin yung diode niya. Kung makikita nyo, nailagay ko na. Nakabit ko na. Ayan, o. At ang diode nito ay wala namang polarity. Okay?
masikip. Gawa ng magkaiba sila ng ano, magkaiba sila ng sige, kasi mahirap po kasi naglo-lost connection ito mga ka-viewers. Kaya yung diode na lang natin ang ilagay natin kasi kung yung diode niya ang gagamitin natin ay baka maglo-lost connection kasi hindi pumapasok. Kailangan kasi nito mahigpit talaga eh. Mahigpit ang pagkakapit para hindi makawala. Okay, gagamitin na natin ha. Istira natin ulit, baka malingat tayo. Ito ilagay sa mababa. Okay, ganyan. Okay, wala siyang palo, di ba? Yan yung sa atin ha, walang palo po yan mga ka-viewers, yung sa atin. Pero yung sa kanya, ito may palo talaga. Oh. Ayan o, kita nyo yung tester mga ka-viewers, mayroong palo, di ba? Yung sa kanya may palo talaga. Okay? Pero yung sa atin, walang palo. Okay, ilalagay na natin. O, walang palo. So, okay, kapit na natin. Baybayan nyo lang maigi mga ka-viewers ha. Mamaya i-testing natin kung magiging okay na yung microwave. Ang kwento lang may-ari nito, hindi umiinit. So, pinatignan nila doon sa may unang tumingin. Iwan ko, hindi yata nagkasundo ng bayaran. Kaya, dinala sa atin, medyo nagustuhan siguro yung singil natin kaya sa atin ipinagawa. Kaya nga lang may galaw na at may ginawan yung sa magnetron lang ang ginalaw. Sana wala na silang ibang ginalaw dito para hindi na magkakaroon ng ibang issue kapag ikinabit na natin to. Okay, kakabit na natin dito sa kanyang likod ang tornilyo. Mga ka-viewers, subaybay na kayo ha. Kasagsagan natin, ikinabit yung kapasitor na tinanggal natin. Ngayon yung kanyang kapasitor ay sira. Ngayon, kakabit na natin para alaman natin kung magiging okay na ang microwave natin. Madali lang naman kung isipin mga ka-viewers ang paggawa ng microwave. Basta alam mo yung tsuri. Una, dapat alam mo ang dapat mong sikapin dito. Yung kanya magnetron. Ito pa yung magnetron mga ka-viewers. At yung fuse kanina, kung makita nyo, tinanggal natin. Yun po yung fuse. Ay, fuse. Kapasitor. Ano ba naman yan mga ka-viewers? Nabubulol na naman ako. Okay mga ka-viewers, kakabit natin yung kanyang diode para malaman natin kung sana magiging okay. Okay, na-tornilyo ko na yung kanyang kanyang diode. Sana nakasubaybay pa rin tayo mga ka-viewers. Sana magawa rin natin ang microwave na to para dalawa. Kumbaga sa ibon, isang putok, dalawang ibon yung ating nagawa ngayon. Sabihin, isang gabi ngayon,
sa ating pagla-live, dalawa ang ating nabubuo. Isang TV na green lang ang standby niya at ang nagiging issue ay sa may backlight inverter. Okay? Na ituro ko na sa inyo kanina. Ngayon, sa mga bago pa lang na nagtutune in, bago pa lang nakapag view ng ating channel, eh, kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa yung TV na yon, yan yung TV na yun kung paano ko ginawa, at gusto nyo makita kung paano, ay pwede nyo naman mapapanood. Pagkatapos ng live natin ay pwede nyo siyang i-review para malaman nyo kung paano ko siya nagawa. Kasi kung ngayon, kung naka-tune in kayo ngayon, baka mag-isip kayo, ano ba yung ginagawa ni Kabutingting? Ba't ganyan? Kasi late na kayo eh. Kaya para mapanood nyo rin yung una kong ginawang TV kanina, kung paano ko ginawa, ay panoorin nyo na lang sa replay ang video na to pagkatapos natin mag-live. Pwede nyo rin naman mapapanood dahil pagkatapos ng live, eh, automatic namang nasa YouTube na itong ating ginagawa natin. Okay, mga ka-viewers, magkaiba sila ng connection, magkaiba sila ng clip, kaya medyo puputulin ko na lang tong clip na to at i-ano ko na lang dito. Ikukunik ko na lang dito sa kanyang magnetron. Magkaiba sila ng ano eh, ng sakit. Yung sa original, maliit. Pero itong kinakabit natin, malaki. Kaya para mapaobra natin ay binabalatan ko na lang to, tapos itatali ko na lang dito para kukunik pa rin siya. Tsagaan nyo lang mga Kabutingting. Kahit pa paano, mayroon naman kayong matutunan sa ating ginagawa ngayon sa gabi na ito. Kasi sayang naman yung pagla-live natin kung hindi man lang kayo matuto. Sana may matutunan din kayo para naman pagdating ng araw ay magamit nyo rin ang ganitong klaseng trouble ng microwave na ayaw mag-init. At ang dahilan ng kanyang ayaw pag-init ay yung kanyang fuse at saka ang kanyang kapasitor ay yung kanyang fuse ay nag-open at ang kanyang kapasitor ay nag-short. Okay mga ka-viewers, lalagyan lang natin silang balot para safe. Ito na lang siguro mga ka-viewers ang ibabalot natin sa ating dinugtong. Siguro sana hindi nang dudublihin na lang natin. Siguro sana hindi naman siya magiging problema. Dahil ito ay inilabas naman sa market para magamit sa ganitong pagkakataon. Okay, idudugtong ko na yung connection ng kapasitor. At gusto ko para talagang fit at talagang mahigpit, hihilangin natin para hindi magluwag, kasi baka magkakaroon ng loose connection ay magkakaroon ng another issue. Hihilangin natin yung pinagdugtungan ng kapasitor patungo sa magnetron. Kasi hindi po pwede mga ka-viewers na magluwag-luwag yan. Magkakaroon ng loose connection.
kailangan mahigpit. Kung minsan nga naman mga ka-viewers ay maganda rin pala yung ganito na pag tayo ay nagla-live, yung nasusolve ka agad yung issue ng ating ginagawa. Kasi hindi na tayo masyadong magtatagal. Hindi na haba yung ating video. Bumuha ang ating video ay hindi naman tape at ito'y live. Kahit pa paano, kung mayroon man kayong ginagawa, ay magagawa nyo rin. Kasi maaga tayo natapos. Kumbaga, pag nasa school tayo, saya rin tayo kapag maaga tayong makakauwi, pagka maaga tayong pinauwi ng ating mga teacher. Ngayon, kung tayo ay gumagawa at nagagawa natin kaagad yung ating ginagawa ay maganda rin naman kasi maaga tayong matatapos. Pero hanggat maaari, kung sakali man, sana magawa rin natin ito. Dahil at least sa gabi na ito ay dalawang trouble ang dalawang issue ng unit ang natutunan nyo. Okay mga ka-viewers? Tatanggalin ko na tong fuse kasi open ito eh. At take note mga ka-viewers, yung iba kasi ang ginagawa nila dito ay nirerekta nila yung fuse. Mga ka-viewers, hindi po pwedeng irerekta ito. Dahil pagka nagkaroon ng issue ang microwave oven na ito ay kung nirerekta nyo yung fuse, lalo na kung makapalan nyo ng rekta ay baka sumabog na lang ng hindi nyo makokontrol dahil unang-una nirekta nyo ang fuse. Kaya dapat talaga papalitan nyo talaga siya ng fuse para sigurado na kapag ka nagka-issue ay yung fuse na talaga ang tututok. Kung makikita nyo kasi pumutok yung kanyang fuse dahil sa nag-short yung kanyang kapasitor. Ito pala yung fuse mga ka-viewers. Hindi siya basta-basta ordinaryong fuse. Mapakita ko sa inyo, pagmasdan nyo ang fuse niya, malaki siya at saka kung makikita nyo, malaki yung kanyang mga ulo-ulo. Ito po ay sira. Gaya ng sabi ko sa inyo, tinexting na rin kanina, sira po talaga siya. Ngayon, titisterin natin para makita nyo. Ayun, si tester ha. Okay. Yan. Di ba, hindi pumapalo? Kahit baliktarin natin yan, talagang walang palo. Kasi open, okay? So, dalawa na ang nakita natin sira ng microwave. Isang kapasitor at fuse. Okay? Papalitan natin ng fuse. Iba pakita ko sa inyo, mga ka-viewers, ang itsura ng fuse. At hindi basta-basta ordinaryong fuse ang ginagamit sa mga ganitong klaseng mga microwave oven. Dahil hindi basta-basta ang paggamit ito. Ito na po yung fuse natin. Oh. Nakita niyo yung loob ng fuse natin? Ito naman ang fuse na yun. Mayroon siyang Giring-giring. nakarolyo na giring-giring. At yung kanyang lumang fuse, kung makikita nyo, wala naman. Dahil ito'y sunog. Oh, ito yung sira. Ito yung sira. Ito yung sira. Ito naman yung sa atin buo. Papakita ko sa inyo na pumapalo po yung buo. Ayan o. Titisterin ko ha. Okay? Tingnan nyo po yung tester. Di ba nakita nyo pumapalo? Kasi nga fuse po yan.
Ngayon, kailangan lang kapag tayo ay nagpapalit ng fuse ay same value. Kung makikita nyo ang value ng kanyang fuse ay nakalagay po dito. Yung value ng fuse niya nakalagay sa kanyang bahay 9.0.9A. Mababa. Alam niyo mga ka-viewers, dito ko mapapakita sa inyo na talagang special ang fuse na ito. Ito po yung holder ng fuse, ano? Kung makikita nyo ang number ng fuse niya, oh, wala pong ganyang value ng fuse na 9.0.9 ampere. Okay mga ka-viewers? 0.9 ampere. Ngayon, yung ipapalit natin ay yun din ang value. Kasi, hindi natin siya po pwedeng lalagyan ng fuse na mataas. Gaya ng sabi ko sa inyo, ay ang fuse ay protection para pag nagkaroon ng issue ay siya muna ang unang pumutok bago ang iba. Kung makikita nyo, hindi nyo masyadong makikita ang value ng fuse kasi naka-open. Pero ang value niya ay same. 0.9 ampere. At ang tawag po sa fuse na ito ay high voltage fuse. Okay mga ka-viewers? High voltage fuse. Ngayon ilalagay na natin siya sa kanyang lagayan para matisting na natin. Ngayon, ito po yung kanyang holder. Oh. Ito, kakabit natin dito. Okay. Mabuti na lang mga ka-viewers, sinarado na natin yung roll up. Kasi maingay sa labas. At least kahit pa paano, tahimik tayo dito sa loob. Ang mahirap lang mga ka-viewers, pagkagabi ka gumagawa, kailangan marami kang ilaw. Kung makikita nyo, pag pinatay ko yung ilaw, o papatayin ko yung ilaw, napakadilim. Ito nyo. O diba? Madilim. Para tayong nasa sinihan. Kung may ilaw, medyo maganda. Nadagdagan ng reaction yung ating liwanag. Okay? Ipitan ko lang yung solder ng fuse kasi medyo maluag. Kasi yung kanyang dating fuse medyo mataba. Yung kasi nabili ko, siguro mapayat ng konti. Pero konting higpit lang naman yun kasi na-adjust naman yung ano yan. Na-adjust naman itong holder niya para mahigpitan natin siya. Okay? Yun, naikabit ko na mga ka-viewers. Oh. Kung makikita nyo, nakakabit ko na yung fuse, di ba? Oh. Yung fuse niyang sira, ito, tinanggal ko na kasi sira. Oh. Itong nakakabit, buo na po ito. Okay mga ka-viewers, ikakabit na natin yung kanyang holder. Kasi kailangan po na may holder siya kasi baka siya ay pagpawisan dahil mainit po dito sa loob eh. Joke lang mga kabuting-ting, mga ka-viewers. Kaya po may holder ito para safe. Kasi high voltage fuse na po ito, di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo, kailangan haluan talaga natin ng kunting jokes yung ating salita. Para naman kahit paano mayroon kayong para na matawa naman kayo ng kunti. Kasi mahirap naman yung masyadong seryoso, mga ka-viewers. Iba pa rin talaga yung kahit papaano ay nangiti tayo kahit na tayo ay nanonood lang. Kasi kung di ba pag nanonood tayo ng sine, masarap pag mayroon tayong nakikitang nakakatawa doon sa pinapanood natin, masaya tayo. Kasi maganda yung pinanood natin. Eh, dito sa ating ginagawa, kailangan mayroon tayong kunting, ayun. Dinister ko lang yung fuse para malaman ko kung nagkukunik na yung fuse na nilagay natin. Kung makikita nyo yung tester, ayun, pumapalo sa, ibig sabihin connected. Ngayon, dito po yung nakakabit mga ka-viewers, oh. Kung makita nyo yung kapasitor na tinanggal natin,
Yung isa, yung isang connection niyang kapasitor, ang kapasitor na ito ay walang polarity. Kahit baliktaran mo siyang gawin, ikabit, okay lang kasi wala naman siyang polarity. Okay? Yung isa, nakakonect sa magnetron. Ito, oh. Ngayon, yung isa, dalawa kasi ang nakalagay dito eh. Yung isa sa magnetron, yung isa nakakonect sa diode patungo sa ground. Kaya may diode dyan, oh. Tapos itong pinaka-fuse niya, ito yung nakakabit sa kabila. Naku, baka magka-problema na naman tayo dito sa pag-tapping sa kabila kasi gagan nga yung kanyang fuse ay ganun pa man, di ihilang na lang natin ulit. Kasi yung kanyang fuse ay maliit lang yung pinaka-holder, kaya ganun na lang gagawin natin. Ihinang na lang natin para kasi hindi kasi pwedeng magluag-luag to mga ka-viewers eh. Okay, hinang ko na lang dito kasi yung dati niyang yung dati niyang kapasitor ay mga maliliit lang yung pinaka-connector niya. Yung nilagay natin ay malaki, kaya yung original na hindi napasok kasi maliit, kaya gagawin natin, ihinang na lang natin siya ulit para safe pa rin. Ihinang pa rin natin. Sayang, nabunot ko na yung panghinang. Kaya, papainitin natin uli para mahinang natin siya. Okay mga ka-viewers, tabay lang tayo ha. Malapit na tayo matapos mga ka-viewers. Antay-antay lang. Pag natapos natin to at may kakabit na natin yan, matesting natin kung gagana na itong unit na ito. Wala yata tayong ngayon mga ka-viewers. Wala tayong mga nagpapa-shoutout. Pero nakikita ko marami naman kayong nanonood. Siguro kaya hindi kayo nagpapa-shoutout kasi interesado kayo sa ginagawa nating microwave oven. Bibihira kasi mga ka-viewers ang gumawa ng ganito dahil ang microwave oven ay oo, nakakita tayo ng microwave oven. Siyempre, bawat isa sa atin, nagtataka tayo, paano ba nag-iinit ang microwave oven? Di ba? Ngayon, nakakita na kayo kung paano siya at paano siya gagawin. Siyempre, malalaman nyo rin kung paano siya nag-iinit. Ituturo ko rin sa inyo mga ka-viewers kung paano nag-iinit ang microwave oven. Kaya po siya tinatawag na microwave oven kasi mayroon siyang magnetron. Ngayon, yung magnetron na yan yung nagsusupply ng micro electric current yata, kung hindi ako nagkakamali, para painitin ang anumang bagay na ipapasok diyan sa loob. At ang kanyang katuwang para mapainit niya ang ilalagay mo sa loob ay yung kanyang transformer. Kasama na doon yung kanyang kapasitor. Sa ating electric fan mga kabuting-ting, mga ka-viewers, para mag-start yung motor, ginagamitan ng kapasitor. Kasi pag walang kapasitor yung ating mga electric fan, hindi siya mag-i-start para umandar. Ngayon, itong microwave parang ganun din. Kung wala siyang kapasitor, hindi rin siya aandar kasi may gamit po talaga ang mga kapasitor na pang-starting ng mga bagay na electronics na kagaya ng microwave, electric fan, o anumang klase ng motor na ginagamitan ng starting. Kasi mayroon din namang mga motor na hindi na kailangan ng starting kasi pusa na siyang mag-aandar. Ito kasing ginagawa natin,
Kailangan ng ma-starting talaga siya. Para mapagana. Hinihinang ko ulit mga ka-viewers para hindi siya mag-lose connection kasi hindi kasi pwedeng mag-lose connection ito. Kailangan ito naka-fix talaga yung kanyang para hindi lulugo-lugo ang connection. Tapos lalagyan natin siya ng balot. Ayan. Tapos initan natin. Ang nagpapainit ng microwave oven ay yung kanyang magnetron, transformer. Okay? Ngayon yung timer ay siya lang ang nagbibigay ng time para malaman mo na yung lulutuin mo o yung iinitin mo ay magkaroon siya ng oras para hindi naman masunog yung iinitin mo. Halimbawa, lalagay mo lang siya sa 1 minute, parang ganun. Kasi pag wala po siyang timer, baka pagka magulat na lang tayo, bigla na lang nasubrahan ng init magka usok-usok yung iyong iniinit o niluluto niyan. Kaya may timer yon para pag nilagay mo siya sa kung 1 minute lang, pagkalipas ng 1 minute ay okay na, tapos na, luto na. Okay mga ka-viewers, ito na ikabit ko na. Testerin pa natin ulit kung sana wala na ibang issue para makita natin kung magiging okay na ang ginagawa nating microwave oven. Okay, papaharapin na natin siya sa inyong harapan para makita natin kung mangyaring bigyan mo ako ng tubig. Tubigan daw. Naman daw. Malalaman natin kung makita nyo ito yung kanyang loob. Okay mga ka-viewers? Luto na tayo yan. Ito yung kanyang loob. Pero Sarap. Wow. tingin natin to kung okay na ba talaga. Nakascoop ba? Ikot na. At na. Tatanong na ako na. Video niya. Ha? Talagay niya. Ah, talagay niya? Testing niya. Mga ka-viewers, isasaksak na natin ha. Sabay-sabay natin tingnan kung magiging okay na itong ginagawa nating microwave oven. Kung makikita nyo mga ka-viewers, may power na siya. Oh. Okay, papatayin natin yung ilaw natin para makita natin kung nag-iilaw ba siya sa loob. Okay mga ka-viewers? Ito po yung tubig na ilalagay natin. Kung makita nyo yung tubig ay malamig pa. Okay mga ka-viewers? Malamig pa ang tubig na ito kaya isasalang natin para malaman natin kung mag-iinit nga ang tubig na ating nilagay. Ayun, pinasok ko na sa loob yung baso mga ka-viewers. Oh. Tapos isasarado na natin. Tapos lalagay tayo ng timer dito. Titignan lang natin kung paano magta-timer dito. Okay. May nakalagay na ganito. Okay. Memory. Start, clear. Okay. Express. Sa express na lang natin ilalagay. 15 seconds. Tingnan natin kung mangyayari pang mag-init. Okay. Start natin. Kung makikita nyo, nagbibilang na siya. Mga ka-viewers, ang tabay lang ha. Kung makikita nyo, ang microwave natin, oh. Okay. Iisa pa. Gawin natin dalawa kasi seconds lang yan eh. Dapat medyo mahaba para makita natin uusok talaga yung tubig. Isa pa. Express. Yan, dyan natin ilalagay 1 minute. 1 minute ilalagay natin kasi yung express seconds lang baka hindi uminit eh. Okay? Start.
Clear. Memory. Ayun, papi. Okay, yan. Okay, express. Start. Ayan ha, mga ka-viewers. Kung makikita nyo ang baso sa loob ay kung makikita nyo ang baso sa loob, mga ka-viewers, umiikot, oh. Pagmasdan nyo pong maigi. Mga ka-viewers, pagmasdan po natin maigi ang microwave na ginawa natin. Kung talagang mag-iinit. Kasi ang sabi ng may-ari, ayaw uminit ang microwave na ito. Dahil gusto nilang magpainit ng ulam. Ngayon, ang nagiging sira niya ay yung kanyang kapasitor at yung kanyang fuse. Ngayon, pagmasdan natin ang nilagay natin. Okay, tapos na mga ka-viewers. Bubuksan natin sabay-sabay at nang malaman natin kung uminit ba ang nilagay nating baso. Mga kabutingting, pagmasdan nyo ang tubig. Umuusok, hindi ko mahahawakan ang baso. Ayan mga kabutingting Nilalapit ko lagyan ko lang ilaw para makita nyo na umuusok talaga. Madilim kasi. Ayan. Yan. Pagmasdan nyo ang baso, mga ka-viewers. Umuusok siya Mainit na at hindi mo kayang dampian ng kamay mo yan. Baka malapnos ang kamay mo. Okay ng microwave, mga ka-viewers. Kung makita nyo, umuusok siya kasi mainit. At hindi mo siya kayang hawakan. Ngayon, ilalapit natin siya sa inyo. Lagyan ko lang ng sapin kasi arouse, mainit Okay? Ayan, mga ka-viewers. Nakita nyo ba, umuusok talaga siya Nilagyan ko lang ng sapin sa ilalim kasi ang init yung baso. Baka tayo malapnos Nakita nyo, umuusok yung ating baso. Ganyan lang paggawa ng microwave, mga ka-viewers, mga kabutingting. Dito sa madilim para makita nyo umuusok. Ayan, nilagay ko sa madilim Yan. Kitang-kita na umuusok. Kasi pag dito din nilagay, hindi mo makikita na umuusok talaga yung baso kasi yung background. Ngayon doon sa madilim, kitang-kita nyo na umuusok na yung ating tubig. Okay, mga kabutingting. Sa gusto magpa-shoutout, isa-shoutout ko sa iyo, kayo. Wala na akong gagawin. Okay na, nagawa na natin yung ating microwave oven. Okay na siya. Ang kailangan na lang gawin ng may-ari ay magkakape. At ang issue, at ang nagiging problema ng microwave na ito ay capacitor at fuse. At yung TV na ginawa natin kanina ay backlight inverter issue. Okay?